Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 26, 2025, Biyernes, at ngayon po ay kapistahan ni San Sebastian, ang unang martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 6, verses 8 to 10, and chapter 7, verses 54 to 59. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang Pasko po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa season of Christmas po tayo. Matatagal ito ng mga 2-3 linggo na tinatawag nating panahon ng Kapaskuhan. At ngayon nga po, isang araw makalipas na ipagdiwang natin ang Pasko o ang pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ay pinagdiriwang natin ang kamatayan ng isang martir. So, matapos ang pagsilang ni Kristo, ang panagdiriwang natin ngayon ang kauna-unahang martir sa ating pong kalendaryo, si San Esteban, unang Kristiyanong martir. At sa ating pong narinig na pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, ito yung kwento kung paanong nagbigay ng saksi si Esteban tungkol sa mabuting balita ni Kristo, na matapos siya'y pagbintangan na nilalapastangan ang paniniwala ng mga Hudyo, pati ng mga saserdote, dahil nga hindi nila tinatanggap si Jesus bilang isang Mesiyas, at lalo pa nung bago siya malagutan ng hininga na tumingala siya at pinahayag na nakita niya si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, at doon ay ninatulan na siya ng kamatayan. At ito ay magandang paalala din po sa atin, no, na ngayon muli nasisilayan natin ang sanggol na si Jesus sa Sabsaban o sa Belen. Ang panawagan sa atin, hindi lang basta magpa-picture, hindi lang basta mamangha sa iba't ibang itsura ng Belen, kundi yung ibigay natin ang pagsamba. Pero hindi lang para sa isang araw, kundi kaya ba natin siyang sambahin hanggang kamatayan. Kasi siyempre, ngayon masaya tayo, pero kapag dumating ba ang mga pagsubok, dumating ang mga kaguluhan, kasi parang lahat payapa ngayon tumigil ang mga nag-aaway, wala kang maririnig ngayon ng mga palitan ng mga siraan. Pero kung sakali matapos nga nito sa mga susunod na araw, kaya ba nating panindigan na sinasabi nating sinasamba natin si Kristo at siya lamang ang Panginoon ng ating buhay. Kaya nga po, no, sana mula sa pagsilang hanggang kamatayan, may pangako natin at may bigay natin ang ating pong pananampalataya
sa ating Panginoong Heso Kristo. Muli po, maligayang Pasko sa inyong lahat.